Ano ang ibig sabihin ng John chapter 10 verses 27 to 29? Tara, samahan niyo akong pag-aralan ito. Simulan natin sa verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Note lang na yung sheep dito ni Jesus Christ ay may tatlong keys. They possess eternal life, promise to never perish, and power of God's protection. Isa-isayin natin. Yung first, meron silang eternal life kasi sabi, I give them eternal life. Kung eternal life, meaning life without end. Everlasting life. Life that lasts forever. And hindi siya temporary life. Not a conditional life. Hindi sinabing ganon. Okay? So, number 2, promise to never perish. Kasi sabi dun sa verse na yon, and they shall never perish. Meaning, not ever. It can never happen. Will not happen. Ibig sabihin, hindi mangyayari na mapeperish sila or mapupunta sa impyerno. Number 3 is power of God's protection. So, may protection sila from God. Sabi kasi, neither shall anyone snatch them out of my hand and my Father's hand sa verse 29. So dalawa sa Godhead ang nagproprotect sa kanila. 'Di ba? Si Jesus, God the Son, and God the Father. Meaning, not only others but also including yourself. Pag sinabi mong anyone, ibig sabihin, hindi lang yung iba or ibang tao yung hindi pwedeng mag-snatch out of the hand of God the Son and God the Father, pero including you. Kasi sabi, anyone. Di ba? Kasi din, you are not greater than God. Hindi ka greater than God. Kasi nga, dun sa verse 29, di ba? Sabi niya, and my Father who is greater than all. So, greater ka kay Father God? Kung kaya mong snatch yung sarili mo sa Kanya? Di ba? And are you more powerful than God? Dalawang persons of Godhead yan, ha? Third, hindi nagsisinungaling si Lord. Remember, meron siyang dalawang promise na nauna, di ba? Na bibigyan niya sila ng eternal life. Hindi conditional life. Di ba? Hindi temporary life. And, ano yung second? Sabi niya, and they shall never perish. Never, di ba? Never na mapupunta sa impyerno. However, some say that these promises are conditioned upon the individual following Christ. Kasi, sinasabi nila, sa verse 27, sabi, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kaya sinasabi nila, tignan mo, yung sheep daw ay nagfa-follow sa kanya. Kaya sila yung magkakaroon ng eternal life, yung 3 P's na promises. Kaso nga lang, when we take context into consideration, sobrang clear kung sino yung pinag-uusapan ni Lord Jesus dito. Tingnan natin sa verse 24 ng John 10. Then the Jews surrounded him and said to him, how long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly. So, inaas nila, ikaw nga ba ang Kristo? Next verse sabi, Jesus answered them, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you do not believe because you are not my sheep, as I said to you. Di ba? Nakita nyo? Sino yung mga yon?
hindi naniwala sa Kanya, hindi nanampalataya. Kaya, hindi sila part ng sheep niya. So, ibig sabihin, baligtarin mo lang, ang sheep niya ay nanampalataya sa Kanya. Therefore, believers in Jesus Christ are His sheep. And those who believe not that Jesus is the Christ are not His sheep. Diba? Simple lang. So, kung titingnan natin dito, sa John, ilang beses ginamit ang figure of speech? Okay, sabihin natin sa John 10:27, sabi, "My sheep hears my voice and they follow me." John 6:35 naman sabi, "Eat the living bread." Sa John 4:14 at 7:38 sabi, "Drink the living water." Saka sa John 10 verse 9, "Enter the door." Titingnan mo sa context ito sa John chapter 9, 37 to 39. Lahat ng itong figure speech na to, sinasabi lang at sinisignify lang na kailangan ng tao na magkaroon ng faith, believe or mag-trust kay Lord Jesus Christ. Iisa lang yun. So, kung i-compare natin ng John chapter 10 verse 27 to 28 sa John 5:24, makikita natin ang similarities nila. Okay, basahin muna natin yung John 5:24. "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life." Ngayon, linagyan ko ng color coding dito. Tingnan natin yung first part ng similarities nila. Sabi dito sa John chapter 5, "He who hears my word and believes in him who sent me," sabi dito, ay same lang dun sa "my sheep hear my voice and they follow me." Kita nyo yung parallelism? Second naman is, sabi niyang ganon, "has everlasting life." Sa John 10 sabi, "I give them eternal life." Same, di ba? And yung third sabi, "shall not come into judgment" sa John chapter 5. Kung tignan mo sa John chapter 10, "shall never perish." Same. Okay? Parallel sila. So in conclusion, Jesus' sheep who hears His voice and follow Him are those who believe that He is the Messiah. Siya yung Kristo, siya yung anointed na hinihintay ng mga Hudyo. And they have eternal life. Sabi sa verses yan, di ba? And they shall never perish. Hindi sila mapupunta sa impyerno, and they are kept. Promise ni Lord yan na siya yung magkikeep sa kanila by both God the Father and God the Son. I hope naintindihan nyo ang ating short na Bible study. Sa muli po, God bless us all, always.